Buenas tardes, damas y caballeros. Biglang nagkahika itong si former broadcaster. Ngayon ay DDS PR operator and also 1 million a month. 1 million a month media advisor or consultant ni jailed pastor Apollo Quiboloy. So, si Jason Sa is spending his fourth day in jail kasi kahit bailable naman yung kasong violation of the cyber libel law, pero yung Pasay City judge that issued the arrest warrant ay inilagay doon sa order na no bail recommended. So, bukas, Monday, they will resolve that. The judge will again hear itong si Jason Sa and also yung National Bureau of Investigation rin, humingi rin ng clearance sa judge kung bakit no bail recommended samantala bailable itong kaso. Kumaga, they just want to resolve this issue. Pero ngayon effectively nakakulong si Jay hanggang Monday, hanggang Monday morning kung saan baka papayagan siya magbayad ng bill. Pero nakakatuwa na itong si Jay na mukhang malakas na malakas sa mga vlogs niya ay ngayon nagkahika at humingi ng wheelchair. Ipe-play natin yung video kung saan parang kitang-kita si Jay na parang out of breath na siya. Meron daw siyang chronic obstructive pulmonary disease, COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Siguro kung narinig nyo yan dito sa Vlogcaster channel kasi meron rin tayo sakit na ganyan. In fact, kung narinig nyo, parang malalim ang hininga ko or catching breath ako habang naglalakad. Yun yung mga time na hindi ako meron yan inhaler. You take inhaler. Ako nga, 2 inhaler ko. Once a day ginagamit ko, yung isa twice a day. So, yung disease na yan, sobra sa paninigarilyo nung kabataan. Ganun naman mga journalista galing rin tayo sa Philippine Daily Inquirer. So, barado na yung namin, yung lungs namin, block na yung mga arteries. Pero the good news is meron naman ngayon mga inhaler for you to take. Although kung hindi ka mag-inhaler and then halos hindi ka talaga makahinga, hindi ka makatulog dahil naghahabol ka ng hininga. At ito rin minsan sasabayan rin niya ng asthma which can be very dangerous. Pero nakakatuwa lang dito kay Jay, pwede pa naman siya makalakad kahit may COPD siya, pero humingi rin siya ng wheelchair at meron rin sa part ng video sa GMA ni John Consulta na tinatanong rin niya, live ba ito? So parang sabi ng mga netizens, hanggang kailan yung mga DDS mahilig talaga sa drama, mahilig talaga sa paawa effect. Kumbaga sila na nga may kasalanan, gumawa na nga siya ng faking medical report laban kay President Bongbong Marcos. Ngayon, siya pa ang nagpakawawa effect. Tanungan natin, baka after the wheelchair, ano susunod? Neck brace? Neck brace. So, sige. I-play natin itong ABS-CBN video and we thank ABS-CBN for this, for allowing us to use this video. And then we'll give you details sa hearing ni Jay bukas sa Pasay City Regional Trial Court. So, panoorin nyo to. Lights, camera, action!
have no problem. The lawyer should know. Excuse me. Sige, sir. Pero hindi na ako. Kasi hindi mo pinagagalakan ng mga tayo. Hindi daw siya makahinga. Galing po kayo niya sa province, sir? Nakatrabaho. Sa Davao. Ito na ako tayo. Dala-dala man niya yung inhaler niya. Nakita ko sa ibang video, pero baka grabe na yung COPD niya. Sabi nga niya, he was about to go for a check-up daw eh. Humahawag na lang siya sa handrail, oh. Hirap na hirap siya maglakad. Ito yung after na aresto siya. O yun, inhaler niya yun eh. Pang-asthma, pang-asthma. Pero parang halata naman, catching breath talaga eh. Eh kung ganyan masakitin ka na, dapat you should be doing good things na lang para sa bansa at para sa kapwa. O hirap daw maglakad. Nakaposas na siya. Yun, ganda. Nakalive ka ba? Tapa na lang ako. Footage mo. O yun, yun rin sinabi niya, naka-live ka ba? Pang-puntos pa. Pang-puntos sa paawa effect sa mga DDS. Parang sila pa ang biktima. Yun, ganda. Nakalive ka ba? Hindi, sir. Tapa na lang ako. Footage mo. Naka-live ka ba? Parang si Duterte, siya na nga pumatay ng 30,000 katao. Siya pa raw ang biktima sa International Criminal Court. Dito po, sa dulo po. Sa kanan. Yung dulo ka lang. Sige. Do you need any medical assistance, sir? Yeah. Wala bang wheelchair dyan? Doon na, malapit na ako. Wala bang wheelchair dyan? Susunod, wala bang neck brace dyan? Hindi na po ako nakakalakad talaga ng bagay. Pakwa lang tayo. Alam mo yan. Tubig. Yung ano na yung... Tuloy. Grabe na nga yung COPD niya. Siguro mas grabe pa sa akin. Eh, ako nakakalakad pa ako ng almost 2 hours. 5 times a week. Kaya nakikita nyo, nagsushoot ako ng mga 3 to 4 video tuwing lakad ko. At mga video mga 15 minutes. So mga at least 1 hour of video and then another 30 minutes lakad lang. So, pero siya daw hindi na nakakalakad. So, grabe na nga yung COPD niya. Kaya nga sinasabi natin, dapat kung sa ganyan ka na sitwasyon, you should be doing good for the country na lang. Hindi yung hinihandle mo yung mga client na rapist, child molester, tulad nila Pastor Apollo Kibuloy, at killer, tulad nila Duterte. Killer at plunderer pa according to the impeachment, articles of impeachment dyan sa House of Representatives. Ano sir yung... Ano sir? Medical term. Ang dahil diagnose yung OPD. COPD. And asthma. Asthma. So, may COPD daw siya at asthma. Kawawa naman. Mahirap yan kung buti nga ngayon, buti kung may pera ka for inhaler. Kung wala, hirap ka talaga huminga niyan. And asthma. Asthma. Acute asthma. Supposed to see the doctor on Monday. So he was supposed to see the doctor na daw itong Monday. Yung pala, babaksak siya sa korte.
Pahinga po muna. Just ako ng wheelchair. MLD. Matawag ka ng doktor. Saka ng doktor. Doktor. Please. Doktor o kaya nurse. Kahit na nurse. Delikado kasi kung hindi ka na makahinga, makaapekto yan, mapapabilis yung heart kwan mo, baka may stroke ka or ma-heart attack ka for lack of for inability to breathe normally. Parang umahabol ka ng hininga eh. Umahabol ka ng hininga niyan eh. Anticipating this. Kasi alam ko naman, at sa tagal natin kung cover dito, talagang you serve the warrant on the most inconvenient days. Diba? Hindi naman. Ano naman sir? Pagkalabas ng warrant, sinurb lang namin kagad. Oo, kasi actually nandun nakatutok yung Oo. team sa ano. Tapos, di wala nga yung judge daw. Sabi, wala po yung judge, hindi tayo makakapag-process ng bail. Kasi wala yung judge sa 111. Sa 119 naman, there is no need to bail because it's a minor adjunct to the... Kaya ako nagtaka nung binabasa kanina, it's non-bailable. Sabi ko, kailan pa nangyari ito sa revised penal code na naging non-bailable yung unwarranted publication. Pero anyway, nandiyan yung sa warrant. So, we'll respect it and then probably the lawyer will take care of it. Hindi naman natin pwedeng i-argue yun. Nagsiserve lang naman kayo. Limited. Yeah, I understand that. I have been president of the Justice and Court Reporters Associations for a long time, so I would understand that. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, plus the fact that I have lawyers for my children, so and my son-in-law is also a judge. So, kasi tinawagan ko siya. Sabi ko, bakit? Kasi ikaw niyan, adjunct lang yung dad sa dun sa principal case of cyber libel. Sabi ko, ganun ba? Tapos kaya nga, nung dumating kanina, I was surprised. So, ang word na ginamit is not bailable. Hindi naman non-bailable eh. So, magkaiba yun. So, because there is really no requirement for a bail for the 118 case. So, okay lang. We'll respect that. Sige po, pahinga muna po kayo. Mamaya ko, ipoprocess natin. Sige po. May kailangan po kayo, sabihin niyo. O yan. Kawawa naman. Pero kawawa rin yung mga biktima ng mga kliyente na sinusuportahan niya. Si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong, si Pastor Apollo Kibuloy. Mas kawawa yung mga biktima ni Kibuloy na mga batang babae. So, ang latest dito ay bukas na nga yung hearing niya sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118. So baka bukas papayagan na siya mag-post ng bail, ha? At sabi rin ng lawyer niya si Mark Tolentino na bukas rin mag-submit sila ng motion seeking to recall or lifting of the arrest warrant and or to allow Sonsa to post bail as he argued that yung offense niya is generally bailable. Yun. So, ito naman rin si NBI Director Melvin Matibag ay hihingi rin daw sila ng clarification sa court bakit nakalagay non-bailable sa order. So, as we reported earlier, Jason Sa is facing cyber libel complaint at meron ring complaint sa violation of the revised penal code for unlawful use of means of publication and unlawful utterances sa pagkalat ng maling impormasyon sa health condition ni President Bongbong Marcos. So, ang moral of the story sana Jay sana naging magkaibigan naman tayo noon, sana maging wake up call na ito sa inyo.
tayo, mga ganitong mga ganitong edad, sana hindi naman tayo santo noong kabataan natin, pero by this time alam natin na isang paanan natin ay nasa hukay. Dapat we should be doing good, more. Si Bat naman hindi rin naman good noon, pero ngayon sinusubukan by helping the Filipino people, helping the victims of human rights abuse and extrajudicial killing, and helping the country fight yung mga corrupt at killer at bad leaders sa bansa natin. So I hope itong kung makabail na siya, he would have spent mga 4 days in jail. Sana magnilay-nilay si Jay, lalo na ngayong Sunday. So kahit ganyan pa man siya, let's pray for him. Sana malinawagan siya. At ganun rin yung ibang mga Duterte supporters. They should think long and hard and reflect kung sino ba talaga itong mga tao na tinutulungan nila. Okay? So yan lang short vlog natin at update dito sa kaso ni Jason Sa. Hintayin na natin. Baka bukas maghihingi ng neck brace. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog.